Welcome back to our channel. Ngayong araw, pag-uusapan natin ang isang napakahalagang development, ang posibilidad na i-acquire ng Philippine Air Force ang isa sa pinaka-iconic at heavy-duty helicopter sa buong mundo, ang CH-47F Chinook mula sa Estados Unidos. Pero bago tayo magsimula, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at pagsugpo sa fake news. Mahalaga yan para sa tunay na seguridad at katatagan ng bansa. Noong June 19, 2025, isang opisyal na inspeksyon ang isinagawa ng Philippine Air Force sa CH-47F Chinook helicopter sa Paris Airshow na ginanap sa Le Bourget Airport sa France. Pinangunahan ito ni Lieutenant General Arthur Cordora, ang kasalukuyang commanding general ng PAF. Kasama sa inspection ang mga opisyal ng US Army V Corps. Personal nilang ipinakita ang cockpit layout, mga control systems, at operational capabilities ng Chinook. Nakipagdialogo pa mismo si Lieutenant General Cordora sa isang US Army Chief Warrant Officer 2 para mas mapalalim ang kanilang pagsusuri. Ang layunin ng kanilang pagbisita ay hindi lang para tumingin kundi para seryosong i-evaluate kung ang Chinook ay akma sa operational environment ng Pilipinas, isang bansang binubuo ng higit 7,000 isla, madalas tamaan ng kalamidad, at may umiigting na pangangailangan para sa mobility sa malalayong lugar. Ang CH-47F Chinook ay isang twin-engine, tandem-rotor, heavy-lift helicopter. Kayang mag-transport ng mga sundalo, artillery, sasakyan, at supply, pwedeng sa loob ng aircraft o gamit ang sling load system. Malaki ang advantage nito kumpara sa kasalukuyang ginagamit ng PAF gaya ng S-70i Black Hawk. Ang Black Hawk ay medium lift, samantalang ang Chinook ay heavy lift, ibig sabihin mas malaki ang kayang buhatin, mas malayo ang mararating, at mas versatile sa mga HADR o humanitarian operations. Isipin mo na lang, sa gitna ng bagyo, kayang mag-deliver ng Chinook ng relief goods, medical supplies, at rescue teams sa mga isolated communities sa bundok o isla na hindi kayang abutin ng mas maliliit na helicopters. Bukod sa relief operations, malaking tulong din ang Chinook sa mga amphibious at joint operations kasama ang Philippine Navy at Army. Sa mga scenarios kung saan kailangang mabilis na magdala ng supplies, communication gear, o kahit mga combat vehicles sa beachhead o conflict zone, malaking papel ang gagampanan ng isang heavy-lift helicopter. Sa kasalukuyan, limitado ang ganitong kakayahan ng Pilipinas, kaya't ang pagpasok ng Chinook ay hindi lang simpleng pagdagdag ng asset, ito'y pagpalawak ng strategic options. Mahalaga ring tandaan na ang Chinook ay battle-proven, ginamit ito ng US at iba pang militar sa Iraq, Afghanistan, at iba pang global operations. Subok na ang reliability nito sa matitinding kondisyon ng digmaan at disaster zones. Kaya kung ang Pilipinas ay makakakuha ng ilang units, ito'y isang hakbang na nagpapakita na seryoso tayo sa pagtataguyod ng isang modernong Air Force na may tunay na kakayahan sa panahon ng krisis o tensyon. Mas malawak na plano ang pag-aaral sa Chinook. Ito ay konektado sa revised AFP Modernization Act, partikular sa ReHorizon 3, na tumatakbo mula 2023 hanggang 2028. May kabuuang budget itong nasa $35 billion. Under this program, focus ang PAF sa pag-expand ng kanilang airlift capability. Sa ngayon, nakadeliver na ang 26 na bagong Sikorsky S-70i Black Hawk helicopters at may 22 pang pending for delivery. Mayroon din tayong 6 na Turkish-made T-129 attack helicopters na nakumpleto ang delivery nitong May 2024. Ngunit tandaan, hindi kapalit ng Black Hawk ang Chinook. Ito ay dagdag. Heavy-lift platform ito na papuno sa gap na hindi saklaw ng mga existing assets. Strategic, tiered approach ika nga, may light, medium, at heavy-lift capabilities. Pero saan nga ba nanggaling ang interes ng Pilipinas sa Chinook? Matatandaang kinansela ng gobyerno ang kontrata para sa 16 na Russian Mi-17 helicopters na nagkakahalaga ng halos 12.7 billion Philippine pesos o $228 million. Ito ay dahil sa banta ng US sanctions sa ilalim ng CAATSA Law, Countering America's Adversaries Through Sanctions Act. Kapalit nito, nag-offer umano ang US ng comparable number ng CH-47F Chinooks. Ayon sa mga ulat,
posibleng 4 to 5 units ang mapagkasunduan, na maaaring suportahan ng co-funding o US grant assistance na aabot sa $100 million. Hanggang ngayon, wala pa ring formal agreement, pero tuloy-tuloy ang negosasyon. Ang Chinook ay hindi bago sa Pilipinas. Ginamit na ito sa mga joint military exercises tulad ng JPMRCX, kung saan bahagi ito ng jungle insertion missions at logistical drills. Ang mga ganitong eksena ay nagpapakita kung gaano kahalaga ang interoperability sa pagitan ng PAF at US forces. Sa ilalim ng Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA, may mga estratehikong lokasyon sa Pilipinas na pwedeng gamitan ng ganitong klaseng aircraft. Sa mga isla gaya ng Palawan at Zamboanga, malaking tulong ang Chinook sa logistics at rapid deployment. Sa 2025 Paris Air Show, makikita rin ang Chinook sa Boeing Pavilion, kasama ng C-17 Globemaster, KC-46A, at F-15X. Ibig sabihin, seryoso ang Amerika sa pag-promote ng heavy lift capabilities nito sa mga kaalyado tulad ng Pilipinas. Pero bago pa ito maging realidad, maraming kailangang plantsahin. Kailangan munang aprubahan ang budget sa pamamagitan ng Department of National Defense, DND, Department of Budget and Management, DBM, at ng Kongreso. Bukod sa funding, kailangan din ng training ng mga piloto, ground crew, at logistics team. Iba ang mechanics, electronics, at maintenance profile ng Chinook kumpara sa Black Hawk. Posibleng gamitin ng Pilipinas ang Excess Defense Articles, IDA, program ng US, kung saan mas murang makukuha ang mga surplus pero functional equipment. Kung mangyari ito, mababawasan ang burden sa budget at magkakaroon pa ng support package mula sa Amerika. Kung matutuloy ang Chinook acquisition, malaking dagdag ito sa air mobility ng bansa. Sa panahon ng sakuna, ito ang magiging backbone ng rapid response. Sa panahon ng gulo, ito ang magiging strategic transporter ng tropa at kagamitan. Hindi nito papalitan ang mga umiiral na helicopters kundi pupunan ang mga limits ng mga ito. Isang hakbang patungo sa isang mas resilient, flexible, at responsive Philippine Air Force. Mas madali nang mag-deploy sa malalayong isla, mag-evacuate ng civilians, o magdala ng heavy cargo sa bundok. Malinaw, ang Chinook ay hindi lang helicopter. Isa itong strategic investment para sa isang bansa tulad ng Pilipinas na humaharap sa natural na panganib, regional tensions, at kakulangan sa mobility resources. Sa mga susunod na buwan, abangan natin kung tuluyang mapipirmahan ang deal. Sa ngayon, malinaw na ang Philippine Air Force ay seryoso sa pag-upgrade ng kanilang kakayahan, at isa ang CH-47F Chinook sa mga nangungunang opsyon. Salamat sa panunood. Huwag kalimutang mag-like, comment, at mag-subscribe para sa iba pang updates sa AFP modernization at mga usaping pangdepensa.